What is up? What's up mga paruton ko mga guys, mga kasparot, and whatever in between in your life. Uy. For today's video nga mga guys, ay magluluto na naman si Esparot nyo, si paruton nyo ka-Esparot ng napakasarap na ulam. Tinola at saka fried chicken. Kung si Diwata Pares Overload, meron siya nga fried chicken. Si Jack Esparot naman mga paruton ko mga guys na mga ka-Esparot, meron siyang fried chicken. Chicken, okay? Chicken, like that. Ay, sitawa. Chicken ha, fried chicken, hindi chicken kasi magkaiba yun. O, capital J-A-T, chicken, ganun yun, okay? Naintindihan nyo ba guys? Mga gets nyo naman siguro, nag-aral naman kayo ng grade 2. Ay, grabe no mga guys, sobrang init ngayon sa Pilipinas at kahit siguro sa ibang bansa, ganun din ang na-experience. Kayo ba? Taga saan ba kayo mga nanonood at inabot ng video na to? Pa-comment nga para malaman kung gaano sa inyo kainit din naman kung ilang degrees Celsius Fahrenheit na ba ang boiling point dyan. Sige na mga guys. Kasi mga guys, dito sa Quezon Province, naku po, napakainit, parang napakalapit namin sa equilibrium of the sunrise and the sunset. Grabe talaga guys, parang ang yung inaano sa oven toaster, yung ganun nilagay ka sa air fryer, tapos ipiprito ka sa isang naglalagablab at umaano na mantika, yung umiinit pa na parang hindi ko ma-explain eh. Basta yun, napakainit sobra talaga, kailangan natin ng pampalamig ba. Tapos sa sobrang init ng panahon, nakikita ko pa yung itsura at pagbubukha mo, mas lalong uminit yung ulo ko. Huy, char lang. Doon sa far away, nanggigigil sa face ha. Joke, face pa ba yan? Huy, hindi. Ay. Anyways mga guys, yung mga katulad ko dito sa Pilipinas na summer na at saka sa ibang bansa kung summer na rin dyan, ano ba yung kadalasang ginagawa nyo pag tuwing tag-init? At ano ba yung mga remedyo na ginagawa nyo ninyo mga guys para naman maibsan yung init, yung banas, nararamdaman nyo, lalo doon sa mga katabi nyo na nakakabanas din ng mga pag-uugali. Ay, sitawa na naman. Kasi alam nyo guys, dito sa Pilipinas, kahit siguro makailang ligo ka pa, mga 5 times a day, 3 times a week, 2 times 24 hours times 57 times divided by the square. Hindi nga mga guys, seryoso, kahit di mabase ka pa siguro matulog, maligo sa isang araw ngayon, paglabas mo sa CR, ayan, pagpawisan ka na naman ba, sa sobrang banas ba, talagang sobra talaga yung init na hindi mo talaga ma-explain, na hindi mo talaga kaya talaga buti na lang talaga mga guys, kahit summer dito, mas hot pa rin ako kaysa sa summer. Ay, hindi ganayon, walang ganun, huy. Huwag kang epal, nanggigigil sa face ha. Oo, wait lang, wag nang kumontra, nanonood ka lang naman ng vlog ko eh. Kung gusto mong purihin din yung sarili mo, gawa ka rin ng sarili mong narration vlog. Doon ka rin magpuri sa sarili mo, okay? Sarili ko na nga lang, di ko pa purihin. Sino pa magpuri sa akin? Ay wala na nga may trip sa akin ay, huy, ay si tawa at OA na naman, lagi na lang ganyan. Mga minsan nga mga paruton ko mga guys na mga ka-Esparot, mag-ano rin ako, mag-vlog din ako, narration vlog din sa outside world, doon sa mga pampalamig na lugar, kunwari sa aircon o di kaya sa mga ilog o kaya kasi sa dagat naman kasi guys, para namang niluluto din yung dagat sa init ng sikat ng araw eh. Yung ganun pakaramdam ba, yung paglabas mo mukha ka ng yung nasunog na kanin ba pagka napabayaan mo sa pagluto. Uy. Kung sa bagay, sa akin mga paruton ko mga guys, okay lang naman na maligo sa dagat for today's video, kaya sa mga susunod ko mga vlog. Kasi naman guys, wala na akong iitim pa. Ito na talaga yung natural color ko. Pinoy ba? Di ba Pinoy? Ikaw ay Pinoy. Ang kawawa lang dito mga guys, yung mapuputi. Ang iba kasi mapuputi guys, mabilis umitim at hindi naman natural yung pagkaputi nila. Pasensya na sa mga nagugluta tayo niyan kasi naman yung puti ninyo naman minsan pagka naarawan na kayo, wala na. Pagka nag-alis na kayo sa may mga aircon na lugar, wala na. Back to na kayo manggi. Pistang. Kasi yung mga totoo mapuputi, ang alam ko, namumula lang yan. Ay, uy, sana all, namumula lang. Eh di wow. Hoy, wag nyo akong i-bash ha, wag nyo akong i-bash. Nag-ano lang naman ako ng totoo, nagsabi lang naman ako ng totoo kasi may mga gano'n naman talaga, pero I have nothing against naman kasi gusto ko naman talaga na magputi din talaga in one day in my life for the society of the... Hindi mga guys, pero seriously, ano kaya yung itsura ko pagka yung nasanay ka sa sa kulay mo na ganyan buong buhay mo, tapos naging fair skin ka or white skin ka? Syempre naman, parang kakaiba naman, di ba? Kasi na-feel mo lang naman yun at nararanasan mo lang naman yun kapag ka nag-i-edit ka ng mga picture, di ba? Yung sobrang liwanag, tapos mukha ka ng si Casper, yung The Friendly Ghost. Uy. Minsan nga hindi ka na mukhang si Casper. Minsan sa sobrang putla mo, mukha ka ng yung nangangain ng ng dugo ay nang iinom
pala, ano mga tawag doon, yung mga vampira, hindi yata yun namamatay ay forever and evermore. Ay, ayoko naman ng mukhang vampira kasi naman, ayoko naman magmukhang maputla. Gusto ko yung fair skin na white skin na yung mga mamula-mula, rosy cheeks, tapos sa iba pula ang labi ko. Yung ganun ba? Yung parang nakakaakit at kissable lips. Uy, hindi ganay. Walang ganay on, wag ka. Pero wag ka na violet reaction naman dyan, oh. Siyempre, pakiramdam ko lang naman yun, eh. Proud naman ako sa skin color ng ating mga Pilipino na kayo manggi. Pero naman kasi mga guys, yung for a change ba, yung pagka lagi na lang gano'n yung nararanasan at nakikita mo sa iyong self in your life. Siyempre, parang gusto mo rin magkaroon ng something change kahit man lang sa picture na lang mangyari yun, o matupad, di ba guys? Yung sobrang pagkaka-edit mo, talaga namang, uy, fair skin ka na, Sparrot, yung ganun ba? Hindi ko naman sinasabing gusto ko talaga maging puti at hindi ako proud sa sarili kong ano. Kung baga, gusto ko rin naman may something change in my life baga. Parang hindi ka naman dyan nag-grade 2. Doon ka nga sa far away, nanggigigil ako sa Facebook. And I have nothing against naman sa mga nagpapagluta tayo, no? Nagpapagluta rin pa kasi ang ingay ng tricycle sa labas. Wait lang. Hirap na nga ako mag-voice over dito at mag-narration vlog tapos mag-iingay pa kayo sa labas. Wala kayong pakisama sa mga small vlogger, small YouTuber na kagaya ni Jack Sparrot na cute at pogi at walang kasing ganda ang appeal at walang kasing makakatalo. Huy. Ano daw? Baka walang kasing matching na atching ng atching. Wag naman sana. Uy, wag naman ganun yung iniisip sa akin. Matching na baboy na atching ng atching. Huy. Nung mga nakaraan kasi mga guys sa voice over ko, kung hindi tumutuloy yung sipong ko, barado ang ilong ko. So, rinig na rinig niya talaga na parang ngongo si Jack Sparrot. Yung parang ganay, parang hahalin ha. Parang wala naman ako against sa mga ganun guys. Okay? Inaano ko lang naman, ina-explain ko lang naman yung sarili ko. Pero bakit ka nag-i-explain? Doon ka magpaliwanag sa barangay, sige na, samahan kita. Blatter ka na doon, magpa-blatter ka na. Yo. Uy, grabe mga guys, na-miss ni Sparrot yung mag-voice over na ganito kahaba na naman. At sana wag muna kayong magsawa naman sa voice over ko. Kasi naman mga guys, yung mga ganito klaseng video talaga ang mga trending sa Facebook, sa YouTube, di ba katulad nila Kamangyan at Ka-Dreamers at kung sino-sino pa yung mga vloggers yan na malalaki ang followings na talaga voice over talaga yung kanilang laman ng mga contents halos. Kaya ginagaya natin para makasakali tayo swerte din sa ganung pagklase ng pagbablog ay di makasama tayo sa mga hilera nila. Uy, nangarap. Walang ganay own. At saka sa totoo lang guys, isa ito sa mga narration vlog itong mga ano daw. Isa ito yung pag narration vlog yung yung gustong-gusto kong gawin talaga at ma-achieve nga. Kasi nga natutuwa ako doon sa mga voice over na naririnig ko kasi sobrang gagaling nila magsalita at sobrang gagaling nila mag-edit kung paano yun. Parang dire-diretso ka lang nagsasalita at walang putol-putol. Yung ganay yun, yung hindi ka parang baga nahihirapan magsalita na parang kang siglok na parang kang rapper na hindi ka naman nahihirapan na parang kasi Android. Uy. Tsaka mas lumalabas yung creativity and your creativity ulit-ulit redundancy. Yung pagiging mo, yung sa mga tawag doon, hindi ko na maintindihan, hindi ko na nasa dulo na ng dila ko yun nakalimutan ko lang. Yung parang lumalabas yung pagiging art worker. Ano ba tawag doon? Art worker. Hindi, yung basta yung nagiging yung isip yung isip mo nagda-dive in sa hindi, wala talaga ako alam na sasabihin talaga dito sa sunod na narration o sa voice over talaga. Pinapahaba ko lang para kumasya dito sa 15 minutes na video ko. Uy, wag kang mag-i-skip pa. Sige na, please. Alam mo kasi mga guys, dito kapag ka nagbo-voice over ka, kung ano na lang yung maisip mo na sasabihin, yun na lang sasabihin mo kasi napakahirap din kasi pagka meron kang script tapos di mo naman mababasa ng maayos, tapos otal-otal ka magsalita, tapos magbasa, di wala din. Parang nakikita at naririnig ng mga viewers na, ito may kopya, ito may script. So, malalaman ka agad nila. So, mas maganda yung ganito lang na impromptu in the front of the back. Hindi, impromptu ba yung pagkasalita mo para ba yung pagka nagtaram ka dyan, duro-diretso, warang mga putol-putol. Kung may putol-putol man, at least na nadadaan mo sa isisegue mo sa pagkaraw, pagbitaw ki-joke na arog ka iyan. So, naiintindihan mo ba yung sasabi ko? O dahil kang pag-intindi, dahil ka na naman grade 1 ade. Ay, joke man sana. Nag-break na pati ako. Anyways, highways, sideways, anyways, Manila girl. Huy, hindi. Kanta yun. Ano ba mga guys yung paborito nyong luto sa chicken or sa pokpotak? Kasi ako mga guys talaga, ang pinaka-favorite ko talaga sa chicken na gawin na luto is ganito, yung sinasabawan siya, tsaka pina-fried. At tsaka yung parang yung
yung parang barbecue style nga na mang inasal. Kasi sa manok talaga, kahit anong lutuin ang gawin mo sa kanya ay napakabagay at saka napakasarap talaga mga guys. Kahit pa nga yung ano ba tawag dun sa mga lutong ganayon. Basta yung mga iba-ibang klaseng style, yung mga style na iba-ibang klase, huy, inulit mo lang. Pinapahaba ko lang talaga yung pagsasalita ko mga guys para naman umabot na tayo dito sa point na, huy, kakain na lang si Jack Esparot dito sa vlog niyang ito at hindi niya na ini-explain kung paano niya ba niluluto yung mga bagay-bagay na yan kasi naririnig niyo na yan sa mga vloggers at saka naririnig niyo naman yan sa ibang mga nakikita niyo dyan sa mga malalaking followers na, ay, ilalagay ko na yung ganito, ay, yung ingredients, iprito ko na yung manok, ay, ganitihin ko na naman yung para tayong para tayong mga syunga-syunga na yun, nakikita na nga niya, niluluto na ngayon, ini-explain mo pa. Ay, di magkwento ko na lang ng ibang bagay para bukod doon sa pinipilit o sa ginagawa mo dyan sa screen ng video na yan, ay meron ka pang ibang kinikwento sa kanila yung sa mga subscriber mo ba, para dalawa yung ginagawa nila, nag-i-enjoy sila habang nanonood ng mga mata nila dyan na nakaano ko sa mga siya. Ay, hindi ko na alam. Pero yung mga naman dyan, mag-isip na naman dyan yung makakita ng video ko na to na bakit ba inaaway mo yung mga malalaking content creator at bakit mo ba pinapakialaman yung the way sila mag-direct kung ganun sila sa video nila maggawa at mag-explain kung nilalagay man nila yung ganayon tsaka yung mga kung ano-ano ingredients na nilalagay nila, bakit mo ba sila kinakalaban? Huy, hindi ko po sila kinakalaban. Yung para may masabi lang ako dito na mema lang ba sa vlog ko para nga humaba nga yung aking voice over ba. Pasensya naman, hindi ko naman kayo inaway. Sorry lang ha. O, peace tayo dyan ha, kakamahal na araw lang, tsaka magpa-Father's Day, Mother's Day, at tsaka magka-Christmas na, magpa-Valentine's na for you. Huwag na mag-away-away, love, huy! Baliw. Ay, naku, Esparot, palusot ka pa, kunwari ka pa, pasimple mo binabanatan yung mga content creator na gano'n. Pero hindi po, proud po ako at na-inspire nga po si Jack Esparot sa mga katulad nyo, dahil nga po yung katulad ng pagsasalita na parang Nobita, ay talaga pong nakakatuwa. Meron nga rin po mga naiinis, pero kadalasan po katulad ni Jack Esparot, yung nagbo-voice over ngayon is natutuwa po, kaya nga naman gusto ko rin silang gayahin mga guys, ganun. At syempre nga mga guys, dahil doon sa pagsasalita nyo at pagbo-voice over, talaga nga namang naakit si Jack Esparot na gawin din yung katulad ng sa inyo. At eto na nga mga guys, kakain na nga po tayo at na-explain ko na lahat ng napakadami ko mga topic, pero ngayon nga guys, tapos na rin Jack Esparot na lutuin yung kanyang mga putahe na hindi mo lang ina-explain na maayos kung paano niya niluluto mga yun at magmumukbang na nga siya. Kaya na mga guys, every voice over is a different story. English yun ha. Ginagaya ko din si Kadreamer sa part na yun. English yun ha. Joke lang. Mega love shoutout nga pala kay RJ na taga Quezon Province, si Kadreamers, kasi sa kanya tuloy ako mga guys na inspire na mag voice over vlogs din. Nasabi ko na yata ito sa mga nauna kong mga videos at mga narration vlogs, pero siya talaga yung dahilan kung bakit ako nag voice over vlogs din, dahil natutuwa nga ako sa mga content niyang voice over. At yun na nga mga paroton ko mga guys, mga kasparot, nandito na tayo sa pinaka-ends ng ating video o pinakadulo. At syempre guys, huwag natin kalimutan muna mag-shoutout. Shoutout nga pala sa mga classmates ko dyan na napaka-supportive. Alam nyo na kung sino kayo. And syempre guys, paki-support din ang ating mga kaibigan na vlogger-vloggera na rin. Hindi pala vlogger-vloggeran, vloggers na rin. Si Cheyan Patrice, shoutout sa'yo. Si Casper and I Vlogs, shoutout sa'yo. Ang aking napakagandang sponsor din pala at napaka-sexy balapchawus na napaka-ever beautiful Chang MC. And syempre ang ating game master na si Ate Whippersnapper, i-subscribe nyo rin po sila ha, kasi kailangan din po nila ng mga subscriber. And syempre yung sponsor ko pala si Chef Patrice din, ang ating first ever sponsor. Thank you rin pala mga guys. And maraming salamat sa patuloy na pag-support kay Jack Esparot Vlogs. Ay mahaba pa pala yung minutes ko. So hindi pa pala ako magtatapos ngayon pala guys. So ayan, kinakain nga muna ni Jack Esparot yung fried chicken ha, chicken, hindi chicken, kasi chicken pala, chicken. Kasi kay Diwata Paris yun yung fried chicken. Sa akin naman, fried chicken. Chicken na bebe. Like that. Ay, oy. And mga guys, ipalag ko na nga pa rin mga ka-Esparot ang aking TikTok account. Follow me on my TikTok account, Alexus Jax the Great yata yun. Ay hindi, nakalimutan ko. Ewan ko ba, Jax the Great lang yata yun mga guys. Basta hanapin nyo doon yung mga 200 followers lang. Yun ang hanapin nyo doon yung videos na may latest upload. Doon ako kung gusto nyo lang naman, hindi ko naman kayo pinipilit. At syempre yung aking Facebook page, yung Jack Esparot Vlogs Official 3.0. Yung may 3.0 mga guys, huwag nyo kakalimutan. Kasi naman mga guys, wala na, hindi na active yung mga iba kong lumang Facebook page. So yun lang mga guys, maraming salamat sa patuloy na pag-support kay Jack Esparot at panonood.
And once again guys, I will see you on my next vlog. Peace out. Mwah, mwah, mwah.